Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa JCBC, sa ating Sunday morning service. Yung mga nasa labas pa po ay maaari pumasok na po tayo dito sa ating sa loob ng ating auditorium. At ilang mga announcements po bago tayo mag-umpisa sa ating pagsamba ay sa darating na February 25 ay yung ating I Love My Church. Ito yung para sa Love Month natin ng February. So maaari po kayong magdala ng any gifts ninyo, mga regalo na mga regalo natin para sa church. And again, pwede naman po iyan na pwede tayong maghati-hati. Halimbawa ay lima kami, maghahati-hati kami, bubili kami ng ganitong bagay para sa church. Katulad na lamang again, yung mga, nung nakaraan taon, ay may mga kapatid tayo na nag-ambagan para makabili ng ilang mga bagay para sa simbahan. So hindi naman to na kailangan kada isa meron sa atin. So again, pwede naman tayo magtulungan para kahit papaano ay magkaroon tayo ng partisipasyon dito sa bagay na ito, and at the same time ay makatulong tayo para sa church. So kahit po yung mga maliliit na mga bagay, hindi kailangang mamahalin, hindi kailangang grande, yung mga gamit, kahit yung mga gamit panglinis, pwede na. Dahil lalo yung panglinis, linggo-linggo natin kailangan. So kahit yun lang po ay malaking bagay na yan na kumbaga ay gift natin para sa church. And again, April 8 to 10, ang youth camp, patuloy po nating ipanalangin at inihingi po namin hindi lamang ang panalangin, maging ang tulong ninyo para po dito sa darating na youth camp na ito. And speaking of youth camp, may mga fundraising na gagawin po. May mga fundraising na gagawin ang mga young people. Isa na dyan ay yung pagbebenta ng mga t-shirt. So magbebenta po kami ng mga t-shirt katulad na lamang ng binenta namin ng YouthCon, at magpiprint pa po kami ng ilan na mga prints para dun sa shirt para makabenta tayo maging sa labas. So yung lahat ng proceeds po noon ay pupunta doon para sa pang youth camp ng mga kabataan natin. And not only that, may mga kabataan na magbebenta ng kanilang kidney. Hindi pala. Mali. Meron pong isa tayong kapatid, si Brother Eric, na nagpresenta na kung meron daw po kayong mga sirang mga maliliit na mga appliances, di kaya kailangang ayusin ng mga electricity sa inyong bahay, sa inyong tahanan, pwede nyo po siyang lapitan. At sabi niya, yung mga proceeds daw noon ay para din doon sa pang-camp ng mga young people. Bilang tulong din sa atin. So, tulungan nyo po kami para sa bagay na yon. Sirain nyo po yung mga electric pan ninyo para maipaayos sa kanya. Bunutin yung mga electric wires nyo po. Para matulungan nyo kami. So, yun po, at ilang pang mga bagay, pag-uusapan pa namin ilang mga fundraising sa pwede namin gawin para makatulong doon sa mga young people natin na makapagbayad para sa kanilang camp. And not only that, speaking of young people pa rin, sa darating na February 17, yung Pag-ibig Conference doon sa San Mateo Rizal, San Mateo Baptist Church. Supposedly 100 pesos yun. So para ito ang pag-uusapan dito ay gustong-gusto ng mga kabataan. Love and commitment. Yan, relationship. So gustong-gusto to ng mga kabataan itong topic na ito. So we are encouraging kayo, yung mga kabataan, sa darating na February 17, Sabado yun, ilaan nyo na yung araw na yan para makasama tayo doon sa Pag-ibig Conference doon sa San Mateo. 100 pesos yon, pero
meron na pong sumagot nung kalahati. So maaari yung kalahati, doon na lang proceeds na lang sa panggasolina, kung ano man yung sasakyan, magagamitin nating sasakyan. So, magiging blessing yan. Kasi ito yung Christian perspective ng pag-handle ng pag-ibig, even ng relationships, lalo kung naroon na tayo sa ganong punto ng buhay natin bilang mga kabataan. So, I would encourage everyone na umattend. Ilaan na yung araw na yan para doon. And so, meron tayong mga birthday celebrants. Dito sa aking listahan, kung meron man po ako ma-miss, ay taas nyo lamang ang inyong mga kamay. Birthday noong February 8, si Isha Hermia. Noong February 8, sa February 8, si Isha Hermia. Yan. And belated birthday kay Sister Rain. Sister Rain Virayo, noong January 30. Yun. At sa February 4, ngayong araw, Jose Hermia. Si Tatay Jose, no? Si Tatay Jose nga. Tama. Ang bihira, Birthday pala ni Tatay. Ang prayer request namin ay makatikim kami ng handa, yung pansit na wala, yung pa-birthday kanina. Salamat po, salamat. Alright, so with that, ay ihanda na natin ang ating mga puso at tayo'y magkakaroon ng saglit na mataintim na pananalangin bilang paghahanda sa ating pagsamba. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos na soberano na nakaupo sa kanyang trono at naghahari sa mundong ito. O Diyos, kinikilala namin ang iyong kadakilaan, kaya kami naririto ngayong umagang ito sa iyong bahay-sambahan upang sambahin ka, Panginoon. O Diyos, una sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa iyong habag at pag-ibig sa amin, na siyang aming nararanasan sa araw-araw ng aming mga buhay. Ang iyong habag ang dahilan kung bakit kami nagising ngayong umagang ito. At salamat, Panginoon, sa katapatan mo na kami na iyong mga anak ay pinagtipon mo ngayong umagang ito sa iyong bahay-sambahan upang sama-samang umawit, magpuri, at mag-aral ng iyong mga salita at manalangin. Nawa, Panginoon, nawa tanggapin mo ang mga kaloob naming mga papuri sa iyo, na ang lahat ng ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, gabayan mo po kami patnubayan sa aming pagsamba ngayong umagang ito. Sa mga kasalanan na nakatahan sa aming mga buhay, O Diyos, patawarin mo kami, Panginoon. Nawa, ang aming pagsamba, tunay nga, ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. Nawa, mapapurihan ka namin maluwalhati. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po yumawit sa Panginoon. Awitin po natin, He Keeps Me Singing. There's within my
manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa po sa ating pagkakaloob. Magandang umaga muli mga kapatid. Para po sa mga talatang basihan para sa ating pagkakaloob, basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 9 verses 6 hanggang 8. Ready, read. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbibigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkauluban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na sa langit, banal at makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay nagpupuri sa iyo ngayong umaga sa kabutihan mo, sa biyaya, lalo na Panginoon sa biyaya ng kaligtasan na aming natanggap, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa buong linggo na ikaw ay nag-iingat sa amin, nagbigay sa amin ng lakas, lalo na sa mga kabuhayan na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa trabaho na mga negosyo na binigay mo sa amin, Panginoon. At ikaw ang aming pinupuri ngayong umaga. Sa aming pagkakaloob ngayong umaga, Panginoon, samahan mo kami na ikaw, Panginoon, ay maitaas, lalo na, Panginoon, sa aming mga handog na aming ibibigay sa inyo, Panginoon, na ikaw ang mapuri at ikaw, Panginoon, ang mapasalamatan sa amin, Panginoon. Nawa ang salapi na aming malikom ngayong umaga ay ikaw ang mapuri at masamba at ito ay magamit sa paglagana pa sa iyong Ebanghelyo, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po rin tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, I will sing the wondrous story. I will sing the wondrous story of the Christ who died for me. How he left his own in glory for the cross of Calvary. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was lost, but Jesus found me, found the sheep that went astray. True his loving arms around me,
Yes, I sing the wonder story of the cross that died for me, singing with the saints in glory, gathered by the Christmas tree. He will keep his children people, all his fathers at my feet, and will bear me safely over where the lovers I shall meet. Yes, I sing the wonder story of the cross that died for me, singing with the saints in glory, gathered by the Christmas tree. Tayo po'y magstaying lahat para po sa pagbasa po sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat, sumati nawa ang kapayapaan at biyaya ng Panginoon. Para po sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita, magmumula po sa aklat ni Isaias, Kapitulo 4 na po, ang talatang 12 hanggang 31. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Sino ang makatatakal ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kaniyang mga palad? O makasusulat ng langit sa pamamagitan ng pagkakaldak nito? Sino makapaglalagay ng lahat ng lupa sa isang lalagyan? O makapagtitimbang ng mga bundok at mga burol? Sino ang makapagsasabi ng nasa isip ng Panginoon? O makapagtuturo sa Kanya kung ano ang dapat niyang gawin? Kanino siya sumasangguni para maliwanagan? At sino ang nagturo sa Kanya ng tamang pagpapasya? Sino ang nagturo sa Kanya ng kaalaman? O nagpaliwanag sa Kanya para Kaniyang maunawaan? Wala. Para sa Panginoon, ang mga bansa ay para lamang isang patak ng tubig sa timba o alikabok sa timbangan. Sa Diyos, ang mga pulo ay parang kasinggaan lamang ng alikabok. Ang mga hayop sa Lebanon ay hindi sapat na ihandog sa Kanya, at ang mga kahoy doon ay kulang pang panggatong sa mga handog. Ang lahat ng bansa ay baliwala kung ihahambing sa Kanya, at para sa Kanya walang halaga ang mga bansa. Kaya kanino ninyo maihahambing ang Diyos, o saan ninyo siya maitutulad? Maitutulad niyo ba siya sa mga Diyos-Diyosang inukit ng tao at binalutan ng ginto ng platero, at pagkatapos ay nilagyan ng mga palamuting pilak na kwintas? O sa matitigas na ribultong kahoy na hindi basta nabubulok, o pinagawa ng taong dukha bilang handog? Ipinagawa niya ito sa umukit para hindi bumuwal. Hindi niyo ba alam o hindi ba ninyo napakinggan? Wala bang nagbalita sa inyo kung paano nilikha ang mundo? Nilikha ito ng Diyos na nakaupo sa Kanyang trono sa itaas ng mundo. Sa paningin niya, ang mga tao sa ibaba ay parang mga tipaklong lamang. Inilaladlad niya ang langit na parang kortina o parang isang tolda para matirhan. Inalis niya sa kapangyarihan ang mga pinuno ng mundo at ginagawang walang kwenta. Para silang mga tanim na bagong tubo na halos hindi pa nagkaugat. Hinipan sila ng Panginoon at biglang nalanta at tinangay ng buhawi na parang ipa. Sinabi ng banal na Diyos, kanino ninyo ako ihahalin tulad? Mayroon bang katulad ko? Tumingin kayo sa langit. Sino kaya ang lumikha ng mga bituing iyon? Ang Diyos ang lumikha niyan. Inilabas niya isa-isa ang mga iyon habang tinatawag niya ang kanilang pangalan. At dahil sa kanyang kapangyarihan,
ni isa man ay walang nawala. Kayong mga mamamayan ng Israel na lahi ni Jacob, bakit kayo nagrereklamo ng inyong mga panukala at mga karapatan ay binaliwala ng Diyos? Hindi ninyo ba alam o hindi nyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang naaarok ng kaniyang isip. Pinalalakas niya ang mga manghihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuan. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Amen. Pagpalain ng Panginoon na pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayong masiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay tumungo tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na usapin pagdating sa mga doktrina o mga aral ng Biblia ay walang iba kundi ang pagiging soberano ng Diyos. Actually po, maraming mga churches ang nahahati or nade-divide dahil sa topic na ito. Nakita na ako ng parehong mga Kristiyano na nagbabangayan. Kulang na lang ay magsunugan sila ng mga bahay, dahil sa topic na ito. Pero sabi ni J.I. Packer, people treat God's sovereignty as a matter of controversy, but in Scripture, it is a matter of worship. This morning, pag-aaralan po natin itong napakaganda at napakadakilang katangian ng Diyos ng kanyang pagiging soberano. Ang goal po natin ay hindi natin makita na, controversial controversial yung topic na yan na sovereignty of God. Kundi ang goal natin ay makita natin, oo nga, dapat nga nating sambahin ang Diyos na ito. Tayo po muna yung sumaglit na manalangin at tumingin ng paggabay sa ating Panginoon bago tayo mag-aral ng kanyang mga salita. O Diyos naming soberano, Ikaw ang Diyos na dakila at siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, walang sino man ang maihahalin tulad sa iyo. Lord, tunay nga na karapat-dapat ka sa aming pagsamba. At kaya ngayong umagang ito, kami po'y humihingi ng paggabay sa iyo, na nawa pagkalooban mo kami ng karunungan, pagkalooban mo ng kapangyarihan ang iyong lingkod, at makita namin ang magagandang mga katotohanan magmula sa iyong mga salita, at magdulot sa amin ito, maghimok sa amin ito na lalo ka naming sambahin sa aming mga buhay. Mapapurihan ka at maluwalhati. Ito po ang aming samod dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Ang mensahe po natin, yung pinakabuod ng ating pag-aaral ngayong umagang ito, ay dahil ang Diyos ay soberano, maaari nating ipagkatiwala ang ating buong buhay sa Kanya. At nararapat lamang nating sambahin siya. Dito po sa binasa natin, sa Isaiah chapter 40, makikita po natin dito, during this time, si Prophet Isaiah o si Propeta Isaias ay nagme-minister doon sa Judah or yung Southern Kingdom. Alam natin na ang Israel during this time ay nahati sa dalawang kingdoms. The Northern Kingdom is Israel and then the Southern Kingdom is Judah.
At si Prophet Isaiah ay naroon nagme-minister sa southern part, doon sa Judah. Now, bagamat maraming mga good kings, kasi sa northern part, halos lahat, as far as I know, lahat ata, no? Na mga kings sa northern part ng Israel, lahat sila ay evil kings. Lahat sila ay evil kings. Pero sa southern kingdom, sa Judah, ay may mga ilan na mga good kings. Ano, na naghari doon sa kaharian na yon. Pero bagamat may mga good kings, ay parurusahan pa rin ng Diyos ang Judah dahil sa kasalanan nila. Particularly ang spiritual adultery or idolatry. Spiritual adultery or idolatry. At ang judgment nga ng Diyos ay walang iba kundi ibabagsak sila ng Diyos as a nation. Na tulad ng ginawa ng Diyos doon sa Northern Kingdom Israel, talagang washed out na sila. Wala na. Pinabagsak na ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, the same thing ang daranasin ninyo. Kayo'y hahatulan ng Diyos. At ang gagamitin ng Diyos ay yung makapangyarihang imperyo ng mga Babylonia. The Babylonian Empire. Ang sabi ng Diyos, lilimasin ng Babylon yung kayamanan ng Judah. Walang matitira sa inyong yaman. Ang sabi ng Panginoon, papatayin ng Babylon yung mga hari ninyo. And actually, ang gagawin ng mga Babylon, at kung alam nyo na yung kwento, ang ginawa ng Babylon, yung mga leaders ng Judah, yung mga elite, kinuha nila. Kinuha nila. Ito yung hindi pa nila tuluyang nagagapi ang Judah. Ang ginawa nila, yung unang salakay nila, yung mga elite, yung mga posisyon sa pamahalaan, sa gobyerno o sa kaharian, kinuha nila, dun kayong lahat sa Babylon. Ang galing ng napakagaling ng strategy. Ito'y strategy ng Babylon para palakasin yung kanilang imperyo. Kinuha nila yung mga edukado, kinuha nila yung may mga kapangyarihan, kinuha nila yung may mga posisyon, yung mga elite sa kanilang lugar. At alam nyo, sino lang tinira nila doon sa Judah? Yung mga may hirap at mga hindi edukado, mga hindi nakapag-aral. Pinabayaan sila doon. So imagine ang isang kingdom, wala rito yung mga leaders, nandoon sa Babylon. Wala rito yung hari. Naglagay ang Babylon ng hari, puppet king pa. So makikita natin dito na ganun kahirap, ganun katindi yung daranasin ng Kingdom of Judah. To the point na yung mga naiwan doon sa Judah, sa sobrang hirap, dahil nga, pero ninyo, yung mga may hirap, mga hindi nakapag-aral na lang ang iniwanan doon. Walang leader na namamahala sa kanila. To the point na yung mga nagpapasusong ina, ay magagawa nilang paslangin ang kanilang sariling anak, katayin at kainin, para lamang mabuhay. Ganong katindi. Yung hirap na dinanas o at this point in time daranasin nila sa pagdating ng kahatulan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Judah, ang kingdom ng Judah ay babagsak. Babagsak. Pero merong comfort ang Diyos sa kanila. May comfort ang Diyos para sa kanyang bayan. Yun ay walang iba, kundi yung katotohanan na ang Diyos ay soberano sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundong ito. Ito yung comfort ng Panginoon sa kanila. Sa darating na hatol, na kahatulan na ibabagsak sa inyo ng Panginoon, there is comfort na ibibigay ang Diyos at walang iba yun kundi siya mismo. Yung kanyang pagiging soberano. Gustong sabihin dito ng Panginoon na ang comfort, yung kalakasan ng kanyang bayan ay matatagpuan sa kanya lamang. Hindi sa ibang mga bagay, kundi sa kanya lamang. At nawa po, ito yung makita natin habang pinag-aaralan natin ito. Habang pinag-aaralan natin itong mga talatang ito. So let's go to our text sa verses 12 hanggang verse number 14, and let me read sa verse number 12. Makita natin dito una, the sovereignty of God over the earth. Yung pagiging soberano ng Diyos sa mundo na kanyang nilikha. Ang sabi ng verse number 12, who had measured the waters in the hollow of his hand,
and meted out heaven with the span, and comprehended the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales, and the hills in a balance. Ito bang verse na ito is actually, sa figure of speech, this is what we call anthropomorphic expression. When we say anthropomorphic expression, ito yung klase ng mga expression ng Diyos na ginagamit niya yung mga lengguwahe ng tao para maintindihan natin siya. Kung makikita nyo dyan, actually, sabi ni John Calvin, for God to reveal Himself to us, para maipakita ng Diyos ang kanyang sarili sa atin, He must come down all the way down to our tiny little level and make Himself known in a baby talk. No? Kumbaga, parang idea dito, nagbe-baby talk ang Diyos, di ba, sa bata. Hindi mo naman siya kakausapin ng klase ng lengguwahe na pangmatanda na dahil hindi niya pa yun magigets. So, ang idea dito, ang Diyos ay bumaba sa level natin para maintindihan natin siya. So, kung makikita nyo, ang Diyos wala namang mata. Ang Diyos ay walang kamay, wala siyang body parts. Why? Because God is a spirit. Wala siyang ganun. Pero kung mababasa nyo dyan, na parang animoy merong mata ang Diyos, meron siyang mga kamay, na parang meron siyang mga body parts. Bakit? Hindi dahil meron siya doon, kundi ito ay anthropomorphic expression for us to understand Him. Kasi hindi natin maiintindihan ng isang espiritu kung paano yun. So for us na maarok yun, ay gumamit ang Diyos ng lengguwahe nating mga tao. Now, ang sabi dyan, gumamit ng word, sabi dyan, who had measured the waters in the hollow of His hand. Again, walang kamay ang Diyos. Pero nagpapakita ito para maintindihan natin. In the hollow of His hand and meted out. Sinong sumukat ng kalangitan with the span. Take note, yung word na span po dyan, ginagamit yan ng mga Hudyo during their time. Yung span ay yung space between your thumb and your little finger. So yung span. So imagine ninyo, yung buong kalangitan, yung buong kalangitan ay sinusukat lamang ng Diyos sa kanyang span. Nagpapakita ito ng kadakilaan, ng immensity, ng kalakihan ng Diyos. Na yung buong kalangitan, na billions of light years, sabi nila, ang lawak ng lahat ng ito. Pero sinusukat niya lamang ito at the span of His hands. Pagitan ng kanyang thumb and little finger. And again, this is an anthropomorphic expression magmula sa Diyos para makita natin yung kanyang immensity, yung kalakihan ng Diyos. Kung gaano siya kalaki. Na ang Diyos mismo ang pinapakita rito. Ang sabi diyan sa talata, and comprehended the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales, and in the hills in a balance. So pinakikita dyan, ang Diyos mismo ang naglagay ng bawat butil ng alikabok, ng bawat butil ng buhangin na makikita ka sa karagatan, doon sa beach, sa playa, sa tabing dagat, at maging sa buong karagatan. Yung bawat butil nun, ang Diyos mismo ang siyang naglagay. Saktong-sakto niyang inilagay ang lahat ng yun. Saktong-sakto na ang lahat ng iyon, kapag na out of place, mawawala ng balanse ang mundong ito. So saktong-saktong inilagay ng Diyos kung gaano kabigat ang side na to at dito, lahat ng yan ay binalanse ng Panginoon, inilagay niya maging sa kaliit-liitang butil ng buhangin at alikabok. Maging yung sukat, ang sabi ng Biblia, maging yung sukat ng kabundukan, yung sukat ng burol, ang lahat ng yon. Kung gaano dapat kalaki ang bundok na ito, kung gaano dapat kalaki ang burol na ito, kung gaano dapat kataas ang Mount Everest, kung gaano dapat kataas ang Mount Pulag, ang Mount Apo, at ano pang mga kabundukan, yung Chocolate Hills, kung ilang mga burol ang naroon, yung bawat mga lambak.
Lahat ng yan ay dinisenyo ng Diyos, yung itinalaga niya na sukat para doon. Lahat ng yan ay idinisenyo ng Diyos. Inilagay sila ng Diyos sa kanilang saktong-saktong lugar. So naroon yung bundok na yan dahil dyan yan inilagay ng Panginoon. Hindi yan parang bunga lamang ng nagkaroon ng isang malaking bumagsak na meteor at pinatay ang mga dinosaur and so basta na lamang nalagay sa kanya-kanyang mga pwesto, mga kabundukan. No, iniligay sila ng Panginoon. Inilagay sila roon ng Diyos. Saktong-sakto yung lahat ng yun. Saktong-sakto yung lahat ng yun para maging balanse. Na ang parang idea dito ay parang yung makalumang weighing scale, makalumang timbangan, na dapat yung ilalagay mo rito na panimbang, halimbawa 1 kilo yan, ang ilalagay mo rito para bumalanse yan, dapat 1 kilo rin. Dahil kung hindi yan magbabalanse. Either magiging mabigat yung isa o magiging magaan. So ang idea ganoon, inilagay ng Diyos na hindi out of place, kundi nasa kanyang lugar at nasa kaayusan kung saan siya itinalaga ng Panginoon. Merong isang pastor doon sa London na ang kanyang pangalan ay G. Campbell Morgan, na nung matapos siyang mag-preach patungkol sa kadakilaan ng Diyos, sa greatness of God, merong isang babae na lumapit sa kanya at nagtanong, ang sabi sa kanya, "Can I pray about little things or only big things?" Ano bang pwede kong ipanalangin sa Diyos? Pwede ko bang ipanalangin sa Kanya yung maliliit na mga bagay o yung mga malalaking bagay lang ba? Yung mga pwede kong ipanalangin sa Panginoon. At sumagot si G. Campbell Morgan, "Dear lady, walang malaking bagay sa buhay mo dahil lahat ng mga bagay na nangyayari at meron ka sa buhay mo ay maliit lamang kumpara sa Diyos." Ang sabi pa niya, pray and bring everything to God. Dumulog ka sa Diyos at ibigay mo ang lahat sa Kanya. Ibig sabihin nito, yung kalakihan ng Diyos, yung kanyang immensity, yung kadakilaan ng Diyos, na imagine, yung span ng kalangitan ay sinusukat niya lamang sa kanyang mga kamay, yung kalakihan niya. Ang mensahe nito para sa atin ay pwede nating idulog, ilapit sa Panginoon, maging yung pinakamabigat na ipasanin mo sa iyong buhay. Dahil walang malaking bagay sa Kanya. Ang lahat yan ay maliit lamang sa Kanya. Ganyan kalaki ang ating Panginoon. Walang bagay na sobrang liit na hindi niya kayang marinig. Walang bagay na sobrang laki na hindi kayang dinggin ng Panginoon. Dahil hawak-hawak niya ang lahat ng ito sa mga palad ng kanyang kamay. At ang sabi pa ng Biblia sa verse 13 to 14, "Who had directed the Spirit of the Lord? Or being his counselor had taught him, with whom took he counsel, and who instructed him, and taught him in the path of judgment, and taught him knowledge, and showed to him the way of understanding." Sinong nagbigay ng idea? Sino nagbigay ng karunungan sa Diyos? Sino nagsabi sa Panginoon, ganito dapat ang hugis ng mundo, ha? Sino nagbigay sa kanya roon ng ganong klase ng karunungan? Sinong nagturo sa Diyos na dapat ganito kalaki yung earth? Dapat ganito kalaki yung ibang mga planeta? Dapat ganito kalaki yung araw? Dapat ganito kalaki yung buong universe? Sinong nagturo sa Panginoon? Sinong nagsabi sa Diyos na dapat ganito ang distansya ng mundo mula sa araw na hindi niya sobrang lapit na masusunog tayong lahat? At hindi rin sobrang layo na tayo'y magyeyelo. Sinong nagturo sa Panginoon ng eksaktong distansya nun?
Sinong nagbigay sa Diyos ng karunungan? Sinong nagturo sa Diyos? Wala. Dahil ang Diyos ang siyang fountain of wisdom. Siya ang bukal ng karunungan. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng karunungan. Sa Kanya nang gagaling ang lahat ng karunungan meron ng mundong ito. Walang anumang form ng karunungan meron sa mundong ito na hindi nang gagaling sa Kanya. Bago pa man ma-discover ng tao ang speed of light, bago pa man ma-discover ng tao ang gravity, yung value ng speed ng gravity rin, yung value ng pi, lahat ng values and formulas ang may kinalaman sa physics, lahat ng yan bago pa man ma-discover. Take note of the term, na-discover lang natin dahil inilatag yan ng Diyos. Ang Diyos ang naglagay ng lahat ng yan. Sa Kanya, nagmumula ang lahat ng karunungan na ito. Kaya yung tanong pa dyan sa verses 13 and 14, kanino kukonsulta ang Diyos at hihingi ng payo? Kanino siya hihingi ng karunungan? Kanino siya kukonsulta? Meron bang kukonsultahan ng Panginoon? Sino magtuturo sa Diyos kung paano niya dapat i-deal ang lahat ng mga problema na kinakaharap natin dito sa mundo? Wala. Sinong kukonsultahin ng Diyos kung paano niya tutubusin ng tao sa kasalanan? Wala. Sinong nagturo sa Diyos ng hustisya? Wala. Sinong nagturo sa Diyos ano ba dapat ang morally good at morally evil? Wala. Sino ang nagturo sa Diyos kung ano ang kanyang perpektong gawin para sa lahat ng bagay sa creation, even in history? Wala. Walang iba bukod sa kanyang sarili. Dahil ang lahat ng karunungan ay nagmumula lamang sa Kanya. Walang ibang nag-e-exist na mas dakila pa sa karunungan ng Diyos. Dahil punong-puno ang Diyos ng karunungan, ng lahat ng karunungan na meron sa mundong ito at nagmumula lamang ang lahat ng karunungan sa Kanya. Maaring namamangha tayo sa karunungan ng maraming mga scientists. Maaring namamangha tayo sa mga magagaling na mga researchers, magagaling na mga doktor, mga matatalinong mga businessman na kahit ata anong business na ilagay mo sa kanila, mapapalago nila. Maaring namamangha tayo sa karunungan ng maraming mga theologians na minsan habang pinag-aaralan ko yung kanilang mga pag-aaral ay minsan hindi ko lubos maisip paano nilang na-gets yung bagay na yun. Paano lang naintindihan yung mga deep counsel of God? Paano yun? Naantindi ng kanilang mga karunungan. Pero nawa patuloy tayong paalalahanan na ang lahat ng karunungan na meron sila ay hindi nagmumula sa kanila. Kundi nanggagaling lamang ito sa nag-uumapaw na karunungan ng soberanong Diyos na siyang fountain of wisdom. Siyang bukal ng karunungan. So wala pong ni isa man sa atin dito ang makapagsasabi sa Diyos na meron siyang, Lord, may mas maganda akong idea. Ganito na lang gawin mo sa buhay ko. Lord, bakit ganito ang ginagawa mo sa buhay ko? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Bakit ganito ang dinadanas ko? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Bakit ganito ang nangyayari sa pamilya ko? Na it implies meron kang mas magandang plano kaysa kanya. Kaya nga meron nagtanong, bakit pa raw inilagay ng Diyos yung puno ng knowledge of good and evil doon sa Garden of Eden? Bakit pa raw? Pwede namang hindi. Para hindi na magkasala ang tao at pumasok ang kasalanan. Sino nagsabi sa atin na mas maganda yon? Sino nagsabi sa atin na mas maganda, na mas matalino, yung sinasabi mo, ng ideya na sinasabi mo kaysa sa plano ng Panginoon? Mas matalino pa ba tayo sa Panginoon? Walang mas matalino sa Diyos. Kaya kung anumang bagay ang pinagdadaanan natin, anumang kabigatan, maging anumang kapighatian,
Ano man yung mga persecutions, yung mga problema na sobrang hirap na to the point na maaring malapit ka ng sumuko. Well, hindi ko sinasabing hindi totoo yung nararanasan mo. Pero kung hinayaan ng Diyos ang lahat ng yan, lais kong mapaalalahanan ang bawat isa sa atin na ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay ay sang-ayon sa perpektong plano ng Diyos na nagmumula sa kanyang perpektong karunungan. Lahat ng ito ay sang-ayon sa plano ng soberanong Diyos. And guess what? Siya rin ang tanging makakatulong sa atin. Siya rin. Walang iba. Kundi tanging siya lamang. Mga kapatid, alam po natin lahat kung gaano katindi ang korupsyon sa ating gobyerno. Maging nasa mataas man yan o nasa mababang pamahalaan, ramdam natin at kitang-kita natin ng mga mata natin yung mga kamalian sa sa mga pamamahala. Pero mga kapatid, hindi kailanman nagkakamali ang Diyos sa kanyang pamamahala sa buong sanlibutan. Walang mismanagement sa Diyos. Wala. Walang kahit anong pagkakamali ang maikocommit ang Diyos. Alam niya exactly kung ano yung ginagawa niya. Walang mismanagement sa kanya. May mga businesses na bumabagsak dahil sa mismanagement, pero walang ganun sa Diyos. Walang mag-fail na anumang plano niya. Walang mag-fail sa anumang pamamahala ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng isang awitin, our God is victorious, He always wins. Ang Diyos ay matagumpay, palagi siyang panalo. Palaging panalo ang Diyos. Ganon kasoberano ang ating Diyos. God has everything under His control. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Kontrolado ng Diyos. Kaya nga pwede tayong magtiwala sa Kanya. Pwede mong ibigay sa Kanya. Pwede kang tumiwala sa Kanya. Pwede mong ibigay sa Kanya ang buong tiwala mo. Dahil walang anumang kabigatan, walang anumang panalangin ang hindi kayang dinggin ng Panginoon. Walang makasalanan ang hindi kayang iligtas ng Diyos. Walang ganong katindi, ganong kabigat na kasalanan na hindi kayang bayaran ng Panginoon. Lahat ng kasalanan ay binayaran ng Diyos doon sa krus. At walang sobrang tigas na puso na hindi kayang palambutin ng Panginoon. Walang klase ng buhay na hindi niya kayang baguhin. Walang kalaban ang hindi kayang talunin ng Diyos. Kaya itong lahat, sa lahat ng ito ay pwede tayong magtiwala sa Kanya. Dahil ganun katindi, ganun kalaki ang ating Diyos, ganun kataas ang Kanyang karunungan na sa Kanya nagmumula ang lahat ng karunungan na meron ng mundong ito. Pangalawang bagay, the sovereignty of God over what is taking place on the earth. Sabi ng sa verse number 15, bumungad agad dito sa atin, sa verse number 15, ang sabi ng unang salita, behold. Behold. Tuwing mababasa natin ito, ang sinasabi ng writer, ang sinasabi nagsasalita is for us to pay attention. Pay attention sa sasabihin niya. Para niya sinasabi, halikayo, tingnan nyo tong lahat, pakinggan nyo tong sasabihin ko. Behold, the nations are as a drop of a bucket. Yung nations dito ay plural. Ibig sabihin, yung lahat ng mga nations, yung lahat ng mga bansa, collectively. Yun yung mga powerful nations, lalo sa panahon, in context ng time ni Isaiah, yung mga powerful nations are yung Egypt, yung Syria, na eventually nagapi sila ng Assyrian Empire, at yung ang umuusbong na Babylonian Empire, nagagapiin niya lahat pang ito, yung mga iba pang makakapangyarihan na mga imperyo, at lahat ng mga dynasties na meron during that time. Ang sabi ng Biblia, gapatak lang sila ng tubig.
na parang nagpatak ka ng isang tubig sa batya. Walang magiging epekto yun doon. At ang sabi pa ng Biblia, these nations, these powerful nations are counted as the small dust of a balance. Pag nilagay mo ang isang butil, maliit na butil ng alikabok sa isang timbangan, hindi man lang yun gagalaw. Hindi man lamang yun gagalaw. Wala yung magiging epekto. At ang sabi ng Panginoon, ganun lang yung kapangyarihan ng mga nations na yan. Noong mga panahon na ito, kapag pinag-aralan po natin, napakamakapangyarihan ng Egypt, pero wala silang panama sa kapangyarihan ng Assyrian Empire. Ginapi sila ng Assyrian Empire. At yung Assyrian Empire pa, yung ginamit ng Diyos para durugin, para sirain ang Northern Kingdom Israel. Ganon sila kamakapangyarihan. Pero wala ring binatbat yung kapangyarihan ng Assyrian Empire kahit nagsanib puwersa pa sila ng Judah, ginapi lang sila parehas ng Babylonian Empire. Imagine the power of these nations. Ganun katindi yung kanilang mga kapangyarihan. So ang sinasabi rito ng Panginoon, sinasabi dito ng Diyos, sige, pagsamasamahin mo yung mga makapangyarihang mga bansa na yan. Pagsamasamahin mo sila. Pagkampi-kampihin mo silang lahat. Kahit isama mo na yung mga modern powerful nation sa panahon natin ngayon. Isama mo ang Amerika, isama mo ang China, isama mo ang Korea, whether in north, yung south, isama mo yung Russia, isama mo yung Israel na merong yung kanilang dome. Isama mo na rin pati yung mga keyboard warriors ng Pilipinas at yung mga aswang na panglaban natin sa gera. Isama mo na pagkampi-kampihin mo silang lahat. Pagsamasamahin natin silang lahat, ang sabi ng Panginoon, hindi mo sila maipapantay sa kapangyarihan ng soberanong Diyos. Kahit magsama-sama pa silang lahat, yung mga makapangyarihang bansa na yan, yung mga imperyo na yan, yung mga dynasties na yan na meron sa mundo, at nilabanan nila ang Diyos, nilabanan nila ang kalooban ng Panginoon, walang kahit anong katiting na epekto sila doon sa plano. Perpektong plano at perpektong kalooban ng Diyos. Wala. Hindi nila kaya ang Diyos. Walang sino man ang kayang tumalo o tapatan man lang, kahit tapatan man lang ang makapangyarihang Diyos. At ang sabi diyan, behold, He taketh of the isles as a very little thing. Yung mga isla sa mundo, kahit gaano pa yung kalaki, para lang yung mga piraso ng bato na pinupulot ng Diyos. Teka, ilalagay ko yan dito, itong mga to dito. Kahit gaano pa yung kalaki, para lang yung mga piraso ng bato. Para sa Panginoon, na inilalagay niya sila kung saan niya sila ilalagay. At ang sabi pa ng verse number 16, and Lebanon is not sufficient to burn, nor the beasts thereof sufficient for a burnt offerings. During this time, yung Lebanon po, ay ito yung lugar na mayroong pinakamalaki at pinakamalawak na forest area. Forest area, no? Kagubatan. Napakaraming puno sa Lebanon during this time, especially dun sa Middle Eastern. The idea here is actually about the offering. Ang sabi ng salita ng Diyos, kahit paputulin mo lahat ng mga puno ng Lebanon at maglagay ka ng napakalaking altar na may pagsasama-sama mo doon yung mga puno na mga pinutol mo, at sunugin mo yung lahat, sunugin mo yung buong kagubatan ng Lebanon at ilagay mo ang lahat ng mga hayop doon para may offer sila sa Diyos. Walang anumang amount ng offering ang kaya nating maihandog sa Diyos na sasapat sa papuri na nararapat lamang sa soberanong Diyos. Wala. Lahat ng yan ay kapos. Kahit pag ganun kalaki, na sobrang laki, na altar ang gawin mo, na kasing laki ng forest area ng Lebanon para magawa mo yung isang buong altar, ialay mo doon ang lahat ng mga hayop, ang lahat ng ito ay hindi sasapat. Dahil sa sobrang dakila ng Diyos ay palagi tayong kapos sa kanyang kaluwalhatian.
palagi tayong kapos. Kaya nga po, makikita natin na sa offering na ginawa ni Kristo para sa ating kasalanan, tanging yung offering lamang ni Kristo ng kanyang sarili ang naging sapat doon sa nire-require na kabayaran ng Panginoon. Makikita natin dito na hindi yung kung ano mang kaya nating maibigay, hindi yung kung ano mang kaya nating gawin para sa Diyos, kundi dahil sa ibinigay niya, kundi dahil sa ginawa ng Diyos na pag-aalay ng kanyang sarili para sa ating kasalanan. Dahil kahit gaano pa katindi yung offering na gagawin mo, hindi yan sasapat sa Kanya. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung wala ka pa kay Kristo, manampalataya ka sa Kanya. Dahil hindi yung gagawin mo ang magliligtas sa iyo, kundi yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yan ang panawagan ng Ebanghelyo. Sabi ng verse number 17, all nations before him are as nothing, and they are counted to him less than nothing and vanity. Oo, makapangyarihan yung mga nations, pero kahit pagsamasamahin pa natin silang lahat, they are nothing compared to God. Wala silang kahit anong epekto sa sovereignty ng Diyos. Lahat sila'y walang kwenta laban sa Diyos. They are all vanity. They are meaningless compared to the Almighty God. Maging po sa ating bansa, kahit sino pang administrasyon ng dumaan, kahit gaano pa yan kagaling, kahit gaano pa yan kahusay, kahit gaano pa siya kamakapangyarihan bilang leader ng bansa o kahit sino mang leader ng bansa, ang kalooban pa rin ng Diyos ang siyang magaganap. Hindi yung kalooban ng mga leaders sa mga nations na ito. Dahil ang Diyos ang siyang namamahala sa buong sanlibutan. Ang Diyos ang siyang namamahala. Kung kalooban ng Diyos, listen, kung kalooban ng Diyos na husgahan ang isang bansa sa pamamagitan ng pagtatalaga niya ng mga evil leaders, yun ang magaganap. Yun ang magaganap. Walang makakapigil sa Diyos na ganapin niya yung kanyang kalooban. Kahit na magsanib puwersa pa ang lahat ng mga makapangyarihang mga bansa para pigilan ang plano ng Diyos, wala pa rin silang magagawa. Dahil ang Diyos ang pumipinta ng kasaysayan. Siya ang nagsulat ng buong kasaysayan dahil ang buong kasaysayan ay para sa kanyang kalwalatian. At dahil po walang makakapigil sa Diyos, dahil walang makakapigil sa kapangyarihan ng Diyos na kanyang ganapin ang kanyang kalooban, darating ang araw na tuluyan ng pupuksain ng Diyos ang kasalanan at ang lahat ng kasamaan meron sa mundong ito. At sa pagdating ng araw na yon, walang sino mang bansa ang makakapigil sa kahatulan ng Diyos. Wala. Dahil soberano ang Diyos sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundong ito. Pangatlo, the sovereignty of God over the dumb idols. To whom then will ye liken God? Sabi ng verse number 18. To whom then will ye liken God? What likeness will ye compare unto Him? Sa tindi ng kadakilaan ng Diyos, sa kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, ang sabi ng salita ng Diyos, may maihahantulad ka ba sa Diyos? May maikukumpara ka ba sa Kanya? May maipapantay ka ba sa Kanya? May makakaabot man lang ba sa kadakilaan ng Diyos? Para mas damang-dama natin na talagang walang kwenta ang lahat ng Diyos-Diyosan kumpara sa Diyos na buhay. Ang sabi ng verses 19 to 20, the workman melteth a graven image, and the goldsmith spreadeth it over the gold, and casteth silver chains. He that is so impoverished that he had no oblation chooseth a tree that will not rot. He seeketh unto him a cunning workman to prepare a graven image that shall not be moved. Sa Tagalog, dahil alam ko malalim masyado yung mga ginamit na salita ng King James, ang sabi doon sa binasa natin kanina, sa verses 19 to 20, may halin tulad nyo ba siya sa mga Diyos-Diyosang inukit ng tao? May halin tulad nyo ba yung Diyos sa mga Diyos-Diyosan na binalutan ng ginto, binalutan ng pilak ng platero? Pagkatapos ay nilagyan sila ng mga palamuting pilak na kwintas.
May hahantulad mo ba ang Diyos sa mga matitigas na rebultong kahoy na hindi basta nabubulok na pinagawa ng taong dukha bilang handog? Ipinagawa niya lang ito para umukit, na umukit para hindi sila bumuwal. Ibig sabihin, gawa lang ng tao ang mga bagay na yan. Anong panama ng Diyos? Anong panama ng mga Diyos-Diyosan na yan laban sa buhay na Diyos? Wala. Ang sabi ng Psalm 115 verses 4 to 8, sa Tagalog, Psalm 115 verses 4 to 8, ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto na gawa lang ng tao. May bibig sila, ngunit hindi sila nakapagsasalita. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. May mga tainga, ngunit hindi nakaririnig. May mga ilong, ngunit hindi nakaamoy. May mga kamay, ngunit hindi nakakahawak. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. At kahit muntintinig man lang ay wala kang marinig sa kanila. May tatapat mo ba ang mga Diyos-Diyosan na ito sa makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay? May tatapat mo ba sila sa Diyos? Samantalang itong mga Diyos-Diyosan na ito, nilikha lang din naman yan ng Diyos eh. I mean, yung ginto, yung pilak, yung kahoy, na ginagamit nila ang lahat ng yan ay parte lamang ng nilikha ng Diyos. Creation lang din yan. So paano mo yung may kukumpara sa isang buhay ng Diyos? At ito po yung problema. Yung pilak, yung ginto, yung kahoy, maging yung mga hayop na itinuturing na Diyos-Diyosan, yung baka, lahat na lang. Lahat ng yan ay galing lang din naman sa Diyos at nilikha ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang ginto at ang pilak ay sa Kanya. Ang lahat ng yan ay sa Kanya. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay na yan. Pero anong ginawa ng tao? Anong ginawa ng tao? Ginawa nating Diyos-Diyosan yung mga bagay na nilikha lang naman din ng Diyos. Mga kapatid, hindi lahat po ng Diyos-Diyosan ay gawa sa ginto, pilak o kahoy o bato o kung ano man. Anumang mga bagay na mas pinaglalaanan natin ang ating tiwala at anumang bagay na mas iniibig natin bukod sa Diyos, yan ay maituturing nating mga Diyos-Diyosan ng ating buhay. Mga kapatid, baka mas nagtitiwala na tayo sa ating trabaho o sa ating negosyo na yung mga bagay na yan ang magbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Baka mas nagtitiwala na tayo sa ating sariling lakas, sa ating sariling kakayanan. Baka mas nagtitiwala na tayo sa ating karunungan. Tandaan po natin na dahil ang Diyos ay soberano, sa Kanya nang gagaling at nagmumula ang lahat ng mga bagay na meron tayo at lahat ng bagay na ating kinabubuhay. Sa Diyos nang gagaling ang ating trabaho, sa Diyos nang gagaling ang ating negosyo, sa Diyos nang gagaling ang lahat ng ating mga ikabubuhay. Ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo pumapasa sa eskwela. Ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo buhay pa rin hanggang ngayon. Ang Diyos ang dahilan ng lahat ng karunungan na meron tayo. Maging yung bawat hangin na inihinga mo at inihinga mo, lahat yan ay galing sa Kanya. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na huwag tayong magsumikap. Hindi ko sinasabing pabayaan natin ang ating trabaho, pabayaan natin ang ating negosyo, pabayaan natin ang ating pag-aaral. Pero kung mas kaya nating pabayaan ang ating pagsamba, kapalit sa mga bagay na yon, baka mas kinikilala mo na soberano sila kaysa sa Diyos. Ang Diyos ay soberano, sa Kanya nang gagaling ang lahat ng ito. Kaya sa Kanya tayo dapat magtiwala, hindi sa mga bagay na nilikha lamang Niya. Hindi sa ating mga sarili, hindi sa kung anong meron tayo, hindi sa kakayahan natin, sa karunungan natin, hindi sa lahat ng ito. Kundi sa Panginoon na soberano. Baka alam natin yung doktrina na soberano ang Diyos sa kaligtasan, na kahit nakapikit pa, kaya mong ituro yun. Pero baka dito sa aspeto na ito, baka kailangan nating magpaalalahanan na hindi lamang sa kaligtasan soberano ang Diyos,
Ang Diyos ay soberano sa lahat ng aspeto ng buhay. Siya ay soberano sa lahat ng bagay at lahat ng yan ay hawak-hawak niya sa kanyang mga kamay. Walang maliit, walang malaking bagay sa kanya. For the sake of time, tatalon tayo sa verse number 28. Hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of His understanding. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam? Ang punto rito, that's elementary knowledge na eh. Alam mo na dapat yan. Ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Diyos, ang eternal na Diyos, the everlasting God, siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay, hindi kailanman siya napapagod, wala siyang panghihina, at sa sobrang dakila ng kanyang karunungan ay walang makakaabot, makakaarok ng kanyang kaisipan. Kaya nga, ang sabi niya sa verse number 29, He giveth power to the faint. And to them who have no might, He increaseth strength. Yung lakas na meron tayo, sa Diyos lamang yan ang gagaling. Sa Diyos yan galing. Yung buhay na meron ka ngayon, sa Diyos yan galing. Yung kalakasan mo ngayon, sa Diyos yan galing. At ang sabi ng salita ng Diyos, sa mga panahon na wala tayong lakas, sa mga panahon na nangihina tayo, ay siya ang may kakayahang magbigay sa atin ng ating kalakasan. At ang sabi ng salita ng Diyos, verse number 30, even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Kahit yung mga kabataan na malalakas, yung mga kabataan na maliliksi, na kapag nakalaro mo sila sa basketball, talon sila ng talon. Ang hirap habulin, kakatakbo nila. Pero kahit gano'n pa yung kalakas, manghihina pa rin yan at mapapagod. Pero hindi gano'n ang ating soberanong Diyos. Wala siyang pagkahina, wala siyang kahinaan, wala siyang pagkapagod. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng kalakasan. Mga kapatid, ang soberanong Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay na meron sa mundong ito. Hawak-hawak niya. Hawak-hawak niya sa palad ng kanyang mga kamay ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. Lahat ng mga nangyayari at lahat ng mga mangyayari, lahat ng mga nagaganap at mga magaganap pa lamang ay lahat ng yan ay magaganap sang-ayon sa kanyang kalooban. Na kahit pa yung mga makapangyarihang mga bansa, kahit pagsama-samahin mo sila, kahit pagkampi-kampihin mo sila, kahit sumali ka pa, kahit pagsama-samahin mo yung mga yan, ay wala silang binatbat sa kapangyarihan ng Diyos. Walang kwenta ang kanilang kapangyarihan, walang kwenta ang lakas nila kumpara sa Diyos. Kaya ang tanong, sinong makapapantay sa Diyos? Wala. Na maging ang mga Diyos-Diyosan, walang magagawa laban sa Diyos. Na maging yung mga gintuman, yung pilak, yung kahoy na ay likha lang din ng Diyos. Anumang lakas, anumang kapangyarihan meron sa mundong ito, ang lahat ng ito ay nagmumula lamang sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, yung pagkilala natin ng pagiging soberano ng Diyos, ito'y panawagan sa atin na ating sambahin siya. Ito'y panawagan sa atin na sumamba sa Panginoon. Hindi dahil kailangan ng Diyos ang ating pagsamba, kundi dahil nararapat ang Diyos sa ating pagsamba. Hindi dahil kailangan niya, kundi nararapat siya na ibigay natin ang ating buong buhay para sa Kanya. Siya yung paglaanan natin ng ating pag-ibig, hindi ang ibang mga bagay. Siya ang paglaanan natin ng ating tiwala. Listen, pwede kang magtiwala sa Kanya. Dahil siya ang soberanong Diyos. Pwede mong ipagkatiwala ang iyong buhay sa Kanya. Pwede mong ipagkatiwala ang bukas mo. Maging yung hinaharap mo na hindi mo alam kung ano mangyayari, pwede mong ipagkatiwala sa Kanya. Bakit? Dahil soberano ang Diyos at siya ang may hawak ng lahat ng bagay sa Kanyang mga kamay. At ang sabi ng verse number 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Yung mga tunay
na tumitiwala sa Diyos, sila ay pagkakalooban ng Diyos ng lakas na hindi na makakaramdam pa ng kahinaan at kapaguran. Yan ay tanging sa pamamagitan lamang ng kaligtasang matatagpuan natin sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Ang pag-asa nating lahat ay tanging si Kristo lamang. Dahil siya ang si Kristo ang nabuhay na perpekto niyang sinunod ang kalooban ng Diyos. Perpekto niyang tinupad ang kautusan na kailanman hindi natin kayang sundin perfectly. Siya yung naging perpektong handog sa kabayaran ng ating mga kasalanan dahil hindi natin kayang bayaran yun. Tanging si Kristo lamang yung may kakayahan na maging manunubos natin, maging redeemer natin dahil siya lamang yung may kakayahang bayaran yung walang hanggang kabayaran ng kasalanan. At doon sa krus ay sinalo ni Kristo ang puot, ang banal na puot ng Diyos na nararapat para sa atin. Sinulo niya ito ng buong buo at muli siyang nabuhay, pinagtagumpayan niya ang kamatayan at kailanman ay hindi natin kayang pagtagumpayan. Kaya nga kung sino man ang tunay na tumitiwala kay Kristo, sino man ang tunay na sumasampalataya sa ginagawang pagtutubos ni Kristo, ay meron siyang buhay na walang hanggan. Panawagan ng Ebanghelyo, ipagkatiwala mo kay Kristo ang buhay mo. Manampalataya ka sa Kanya. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang kaligtasan ng kaluluwa mo. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Sa ating mga mananampalataya, ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Dahil siya ang soberanong Diyos na may hawak ng lahat ng bagay sa mundong ito. Tayo'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, kami po'y lubos-lubos na nagpupuri sa iyo, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Lord, tunay nga na walang anuman, walang sino man ang maikukumpara sa iyo. Ikaw lamang ang tanging Diyos. At ikaw ang Diyos na siyang naghahari at may hawak sa lahat ng bagay sa mundong ito. Panginoon, salamat po. Dahil alam po namin na hawak mo sa iyong mga kamay ang aming mga buhay. Lord, tulungan mo po kami na lubusang magtiwala sa iyo, Panginoon. May mga pagkakataon na hindi namin maintindihan, hindi namin alam yung mga bagay na mga mangyayari. May mga pagkakataon na uncertain para sa amin. May mga pagkakataon na nakakatakot dahil hindi namin alam kung anong pwedeng mangyari. Pero Lord, alam po namin na ikaw ang siyang may hawak ng hinaharap. Ikaw ang may hawak ng kinabukasan. Ikaw ang siyang may hawak ng aming mga buhay. Kaya tulungan mo kaming tumiwala sa iyo, Panginoon. O Diyos, maluwalhati ka sa lahat ng ito, mapapurihan ka. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Ngayon po ay tutungo tayo sa ating Lord's Supper. Tawagin ko po yung ilan nating mga kapatiran dito sa harap para po makasama natin mag-administer, mag-assist para sa ating Lord's Supper. Sa pag-partake po ng ating Lord's Supper, ang siyang pinapractice po natin sa ating iglesia ay ang tinatawag natin na guarded communion. Ano ibig sabihin ay hindi ito para sa lahat. Hindi basta gusto mo lamang ay maaari kang makibahagi dito sa banal na hapunan. And actually merong guidelines, merong paalala ang salita ng Diyos magmula sa 1 Corinthians chapter 11 verses 28 to 27 and 28, ang sabi ng salita ng Diyos, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa o sa saro ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay mananagot sa katawan at dugo ng Panginoon. At ang sabi ng salita ng Diyos, suriin nga ng bawat tao ang kanyang sarili
bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. So bago tayo makibahagi dito sa banal na hapunan, sa Lord's Supper, ay ang paalala ng Diyos ay kailangan nating suriin ang ating mga sarili. Una sa lahat ay kailangan nating suriin kung tayo nga ba ay na kay Kristo na. Suriin natin kung meron na nga ba tayong tunay na pananampalataya sa Panginoon. So ibig sabihin po, kung wala ka pa kay Kristo, kung hindi ka pa mananampalataya, ay huwag kang makibahagi rito. At kung ikaw naman ay mananampalataya, pero ikaw ay nandoon pa sa pagsuway at hindi pagsunod sa tubig ng bautismo, ay hindi ka rin maaaring makibahagi rito. At ang sabi dyan ng salita ng Diyos, ang Lord's Supper, ang banal na hapunan, ay panahon para suriin natin ang ating mga sarili. Suriin natin ang ating mga sarili sa mga kasalanan na dapat nating ihingi ng tawad sa Panginoon. And listen, hindi po option sa mga mananampalataya ang Lord's Supper. Ano? Ang sabi dyan ng salita ng Diyos sa verse number 28, suriin nga ng bawat tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. So dapat bilang tunay na mga mananampalataya ay nararapat lamang tayo makibahagi rito. Pero ang paalala ng Diyos ay suriin natin, ihingi ng tawad ang mga kasalanan na nakatahan sa ating mga buhay at ang pangako ng Diyos ay tapat siya at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. With that ay magkaroon tayo ng sandali na mataimtim na pananalangin bilang paghahanda, pagsusuri ng ating mga puso sa pakikibahagi natin sa banal na hapunan. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, aming manunubos at tagapagligtas. O Diyos, kami pong lahat ay nasa harapan mo, may kibahagi sa iyong banal na hapunan. Nawa, Panginoon, ay sa pagpartake namin ito, tunay nga, katulad ng sinasabi ng iyong mga salita, ay maging instrumento ito para patuloy naming alalahanin ang Panginoong Jesucristo na siyang namatay at nagbayad ng aming kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan at kanyang dugo doon sa krus. O Lord, salamat po sa iyong kamatayan, salamat sa iyong pagtutubos sa aming mga kasalanan. At nawa, Panginoon, ay gamitin mo ang mga katotohanan ito upang lalong palakasin ang aming pananampalataya, lalong paglaguin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami. Siyasatin mong patuloy ang aming mga puso. Suriin mo ang aming mga puso, Panginoon. Kung meron sa mga kasalanan, siyasatin mo kami ang aming mga puso sa mga kasalanan na nakatahan sa aming mga buhay. Lord, patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami. Tawarin mo kami, O Diyos, at pinangahawakan namin ng iyong mga salita na ikaw ay banal at tapat na patatawarin kami sa aming mga kasalanan. Lord, maluwalhati ka sa aming pagpartake ng Lord's Supper. Ikaw po ang aming maitaas. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sabi ng salita ng Diyos, sapagkat ang tinanggap ko mula sa Panginoon ang siyang itinatagubilin ko sa inyo, na ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay kumuha ng tinapay at pagkatapos magpasalamat, pinagputol-putol niya ang lahat ng ito at sinabi, ito ang aking katawan para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kainin po natin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa o ang saro pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan sa aking dugo, gawin niyo ito tuwing kayo'y iinom nito bilang pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinuman ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagdating. Inumin po natin. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong dakilang biyaya at dakilang pag-ibig na aming naranasan magmula nang si Kristo'y namatay doon sa krus. O Diyos, hindi kami karapat-dapat sa lahat ng ito. Kami mga makasalanan at nararapat sa puot ng Diyos. Pero salamat sa biyaya mo na inibig mo kami, inibig kami ng Panginoong Jesucristo at siya'y namatay para sa aming mga kasalanan. O Diyos, salamat po. Dahil sa biyayang ito ay maaari rin kaming makibahagi sa banal mong hapunan. Lord, salamat po, Panginoon. Nawa, patuloy mong paglaguin ang aming mga pananampalataya. Patuloy mo kaming palakasin sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, at lalo mong paglalimin ang aming pag-ibig sa iyo, Diyos. Mapapurihan ka at maluwalhati. Ito po ang aming samadalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at pong awitin ang ating pangwakas na awit. Tayo po umawit. Awitin po natin Amazing Grace. Muli mga kapatid, nawa patuloy tayong paalalahanan ng salita ng Diyos na siya ay soberano at siya ang may hawak ng lahat ng bagay sa mundong ito. Maaari nating may pagkatiwala maging ating mga buhay sa Kanya. Nawa sa ating paghiwa-hiwalay, ang pag-ibig ng Diyos
ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Patuloy tayong maging mga ilaw at asin ng sanlibutan ito at magbigay tayo ng kalwalatian sa ating Panginoon. We are dismissed.